Natuldukan na ang lahat ng mga pagdududa sa resulta ng nakaraang eleksyon. Isinama ng Smartmatic ang ilang kongresista at IT expert sa kanilang warehouse sa Cabuyao, Laguna noong Lunes. Mahigpit ang seguridad sa pagpasok ng warehouse. Walang pinalampas kahit sino. Lahat masusing ininspeksyon. Matapos itour sa loob, isinagawa na ang testing ng balota at mga CF card na pinagdududahan. Well, we were able to show how it is impossible that duplicates transmission are canvassed in the system. We were able to even show the authenticity of these cards that came from Cagayan de Oro and check against the transmitted results. So basically, we were able to show to all the guests here that the system is accurate, that everything that happened on May 10 is accurate, and that the trust that was put in COMELEC and in the automated election system was worth it, and every vote was counted in the correct way. Kumbinsido sa ginawang testing ang chairman ng Committee on Suffrage na si Representative Teodoro Locsin. I'm happy. It does not answer all the questions. So far, in the cases brought before us, especially the 4 CF cards, nothing wrong with it. All allegations of fraud based on audit log, that is conclusive proof of fraud. Disappearing votes is now conclusively proven. Ang COMELEC naman? We've always been saying that the system is accurate, and this is one of the ways that allowed us to prove and to show that it is accurate. Dahil malinaw raw na hindi pwedeng dayain ang demakin ng proseso, isa lang ang pakiusap ng Smartmatic sa ngayon. I hope that if someone has more questions, they will find the proper way to ask those questions without making irresponsible announcements, where it's our duty to answer them. It's our duty to answer to everyone who has questions. We hope this settles it. We hope we can move on. Pero sa kabila ng pakiusap na ito, desidido pa rin ang ilang grupo na patunayang may hindi tama sa naganap na eleksyon noong Mayo Agis. Hindi na try sa Cabuyao kung isang PCOS machine magpapadala na naman pero iba namang bulto ng mga balota, hindi na ipakita, hindi na demo yun. Kaya marami pang mga posibilidad ng pandaraya na hindi pa rin na-eliminate doon sa demonstration na nangyari sa Cabuyao. Ipakita nila na napakahirap talaga para isang outside hacker na pasukin yung sistema. Na-narrow down natin yung possibilities. Yung na-eliminate yung possibility na outside hacker, na ang ibig sabihin, ang natitira pang possibility yung inside job. Yung ikalawang very crucial and very critical thing na nag-result sa explanation ng Smartmatic, yung tanong ng Speaker of the House, if it is possible for a candidate or a voter to check with the PCOS machine yung image ng mga ballots na pinasok sa machine para na malaman kung ano ba talaga yung condition ng ballot before they were counted. And the answer of Smartmatic was very, very revealing. Even Smartmatic technicians do not have a key to open it. It's very, very important, especially sa legal theory ng Bangon Pilipinas, na yung botante, hindi niya nalaman kung ang binoto niya, yan ba talagang binilang ng machine. We're not really convinced of the presentation given by Smartmatic. We still maintain the view that the PCOS machines can be rigged, there are glitches na hindi po nasagot ng ating mga Smartmatic technicians. The integrity of the elections is still questionable on our part. Mas malalim na imbestigahan, alamin natin gaano ba ka-extensive ang effect noong fraud na ito at irregularities. Napaka-importante po yan sapagkat yan ang magiging guide natin sa mga susunod pang halalan. If we cannot correct the system now, how can we say that we can elect the right person or the right president in 2016 or the right senators in 2013? We should clarify everything now. This is our opportunity. Not yesterday, not tomorrow, but now. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang Naninindigan sa Katotohanan, Katarungan at Katwiran. Joseph Bayan. Magandang araw po, ako si Carlo Lorenzo at ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran.
Umarangkada na ang national canvassing sa Kongreso para sa presidential at vice presidential level. Pero ang usapin ng dayaan tila nakapako pa rin. Bakit nga ba hindi matapos-tapos ang usapin ng dayaan tuwing may eleksyon? Samahan niyo po ako ngayong araw at ang aking mga panauhin para sagutin ang mga tanong at iba pang mga issue kaugnay sa nakarang eleksyon dito sa Paksang. Dayaan sa halalan, wala nga bang katapusan? Kasama po natin ngayon sina Attorney Rowan Libarios na Governor ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at lead convener ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. At kasama rin, magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw din sa iyo, Carlo. Kasama rin po natin si Mr. Roberto Versola, isang IT expert at Secretary General ng Halalang Marangal. Magandang araw po. Magandang araw din, Carlo. Ngayong napanood natin yung video na pinalabas kanina, nakita natin na yung effort nitong Smartmatic para patunayan nga na tama ang kanilang ginawa. At nadinig naman natin si Congressman Locsin. Sinasabi niya na he was happy with what happened but it gives no conclusions as to nagkaroon pa talaga ng fraud o wala. So kumbaga meron pa ring hanging na gustong mapatunayan sa mga hearing na sinasagawa nila. Kayo po, nadinig ko po kayo kanina na sinabi niyong merong mga na-eliminate na possibilities at merong mga natitira. So far, ano sa tingin niyo po yung mga natitira pang possibilities kung merong mang dayaan? May dalawa kasing general possibilities, no? Yung outside hacking at yung inside job. No? Yung pasukin mo yung sistema as an outsider, napakita ng Smartmatic na mahirap gawin yon. Siguro hindi naman natin sabihin imposible, pero napakahirap talagang gawin yon. At pero kung isa kang insider, alam mo yung mga passwords, alam mo yung mga private keys sa digital signatures, pwede pa rin. Kaya't kung kumbinsido na tayo na mukhang hindi mahirap talaga sa outside hacking, ang natitira bang posibilidad yung inside job. Ngayon, kasi itong mga accusation at investigation sa fraud, gumugulong pa ito eh. Ibig sabihin, marami pang mangyayari sa hinaharap na maaring magkatotoo yung mga accusation, etc. At kung lumabas na magkaroon nga na meron talagang malinaw na pruweba ng fraud at hahanapin natin kung saan nanggaling ito, sinong gumawa nito, then we can more or less eliminate yung possibility ng outside hacker. Ang hahanapin talaga natin, inside job. Sino yung mga insiders na nagsagawa? If the fraud eventually turns out na nagkaroon nga. And that is still being established by yung mga investigations ngayon. Attorney, ano po ba yung nakita ninyo sa ginawang presentasyon ng Smartmatic at sa sinasagawang mga hearing ngayon? Kayo po, kami sa LENTE, wala kami nakita so far na conclusive evidence na meron talagang massive na automated fraud nung nakarang eleksyon. When you say that, wala kayong nakitang ebidensya ng massive fraud, so are you saying na mukhang walang malawakang dayaan? Kung meron dayaan man, it may have been selective in character. Why do you say this? At kasi yung trending naman dun sa mga lumalabas na mga issue ngayon, kung meron mang dayaan, tingin namin baka inside job pa ang lalabas. At saka selective yung merong, I don't think na yung Smartmatic would compromise the electoral process willfully. Kasi marami rin kliyente ang Smartmatic. Marami din silang ino-consider na market aside from the Philippines. So kung meron man nagkaroon ng dayaan, baka it was done behind their back. And behind their back meaning hindi alam ng Smartmatic? Hindi alam ng Smartmatic. Possibly yung mga hinire nila mga technicians, kung we have the time and the opportunity to perpetrate a fraud in some areas in the Philippines. No? Pero wala sigurong active involvement yung top officials ng Smartmatic and even of course the COMELEC. So what do you suggest kung kasi pareho po kayo na nakikita yung possibility na it's more of an inside job? How do the people gather evidence, pieces of evidence to prove this? Hindi ko naman sinasabi na may inside job. Sinasabi ko lang dito kung may nagkaroon ng dayaan man, dinidiscount ko yung possibility na direct involvement ng top officials ng Smartmatic. Kasi ang kinoconsider nga namin dito, yung market ng Smartmatic is not only the Philippines. Medyo malaki ang market ng Smartmatic. So, I don't think, or logic dictates na baka hindi na i-compromise
yung electoral process ng Pilipinas. But then if So that's baka pero pwede magkaroon ng mga inside job, kaya nagkaroon ng mga aberya na nangyayari sa ibang mga areas, no? At may mga lumalabas na mga reklamo na nadaya at may mga sinasabi na talagang questionable yung pagkatalo, no? Yung mga sinasabi. At ito naman ay pwede mangyari kung talagang merong mga sa loob nagkaroon ng opportunity at nagkaroon ng resources din na mag-perpetrate ng isang inside job na fraud. Carlo? Opo. Dalawang issue kasi ang pinag-uusapan natin. Una, yung accuracy ng machine. No? Ibig sabihin, kahit wala muna yung dinadaya o hindi, pero yung mismong makina ba, marunong ba siyang magbilang? Kung magbilang ba siya, tama at accurate. Kung 10, 10. Kung 100, 100. Hindi 99, hindi 101. Ano? So, ito, issue to ng accuracy. Kung minsan, ang tawag natin dito, error rate. No? Nagkakamali ba yung makina at gaano kalaking pagkakamali ang ginagawa niya. Ang ikalawa, yung issue nga ng honesty, kung yung bag sistema kabuuan ay kayang pasukin ng mga mandaraya. Kasi kahit na accurate yung machine, kung mapapasok yun ng mandaraya, pwede pa rin nilang i-manipulate yung buong sistema para baguhin yung resulta. So, dalawa yun. Doon sa accuracy muna, hanggang ngayon, hindi pa completely established how accurate yung makina. Kasi yung mga naunang testing ng COMELEC, nung tinatanggap nila yung makina, hindi naman natin alam ang resulta, no? Kung ano yung error rates nitong mga makinang ito. Yung pagkakataon sana natin na makita sa bilang botante, sasabihin sa atin ng makina, okay, ito yung mga marka mo, ito yung pangalan ng mga binoto mo. Doon makikita natin kasi kung tama yung interpretasyon ng makina doon sa ating binoto. Inalis yun ng COMELEC. So, nawala rin sa atin yung pagkakataon malaman yung accuracy ng machine. Noong May 3, nagkaroon ng 10 ballot testing, which is isang paraan yan para malaman kung accurate yung machine o hindi. Lumalabas, hindi accurate, no? Nung yung 10 ballot testing. Ngayon, sinasabi nila may mali sa configuration and so forth at nagpadala sila ng mga ibang bagong configuration file. Pero hindi ko alam kung pagkatapos mapalitan yung mga configuration files na yon, lahat na testing ulit. So, naririyan pa rin yung possibility na may mga makina na hindi pa rin na testing. Finally, yung 10 ballot test, it is not enough. Para hindi siya sapat para sukatin talaga yung sinasabing accuracy ng machine na batay sa COMELEC specifications, dapat 99.995% accurate. Na ang ibig sabihin, pwede lang siyang magkamali ng isa sa bawat 20,000 marka. Bilang IT expert, ano po sa tingin nyo ang maaaring gawin o hakbang na maaaring tahakin para ma-pinpoint kung meron man na nagkaroon na inside job, lalo na kung yung leadership ng Smartmatic hindi naman sigurado kung meron. Alam mo, meron isang paraan dyan yung tinatawag nating random manual audit. No? Kasi nabanggit ko nga, wala tayong pagkakataon na alamin kung tama ang bilang yung makina. Kasi pagpasok ng mga boto natin, binilang ng makina, sino pa ba ang ibang bumilang sa mga boto na pwedeng i-counter check kung tama yung makina o hindi? Wala na eh. Maliban dun sa 10 ballot test na nagkapalpak naman nung May 3 at nung May 10, hindi natin alam kung lahat na testing. So, ang natitira na lang, yung pagkatapos ng botohan, mamimili tayo at random ng 1,145 makina at yun, bibilangin manually ang mga balota at ihahambing yon sa machine count, yung bilang ng makina. Pero so far dun sa random manual audit, lumalabas, merong more on positive reviews? Well, ewan ko lang kung positive nga ang mga reviews, kasi maraming naging problema sa random manual audit. Unang-una, dapat ginawa yan immediately after yung botohan para walang pagkakataon na pakialaman yung balota, etc. Pero maraming audits naganap 1 day later, 2 days, 3 days, 1 week later. So are you saying that kung na-delay yun, there's a possibility na napalitan yung balota? Bumababa yung kredibilidad ng audit habang tumatagal bago mo i-release yung resulta dahil nagkakaroon ng panahon para yung mga posibleng pakialaman yung resulta ng audit, makagawa ng mga paraan para baguhin siya. No? So, dapat yung audit ginawa doon mismo sa presinto. Pero maraming audit doon na sa munisipyo ginawa, no? Dahil nai-transport na yung balota bago nagawa yung audit. So, yung proseso ng pag-transport ng mga balota,
kabisado ng mga mandaraya kung paano mag-ballot substitution. Yan ang alam na alam sa manual system, yung ballot substitution. Sure. Tapos yung anunsyo kung after 2 weeks, halos wala pang, kakaunti pa lang lumalabas na resulta. 3 weeks hanggang ngayon, marami pang hindi na ilalabas na resulta. At nung maglabas ng resulta ang COMELEC, pinangunahan kaagad nila na minimal discrepancies, pero hindi naman natin makita yung mga, kung yung 1,000 yon, alin dyan ang resulta sa makina, alin dyan yung manual count. At tayo mismo makita natin kung nagkakaiba o magkakapareho and so forth. So hanggang ngayon, maraming tanong tungkol dyan. Sa tagal ng panahon na nangyari yan, yung credibility niya medyo na ngayon, problematic na. So, nagkaroon nga ba ng dayaan itong nakalipas na halalan? Ang paksang yan, babalikan natin sa pagbabalik ng Diyos at Bayan. Nasaan ka? Nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkipata, kahit magkibit balikan, nararamdaman. Agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Bangon Kabataan, may pag-asa pa. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkipata, kahit magkibit balikan, nararamdaman. Agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa paksang Dayaan sa Halalan, wala nga bang katapusan? Kanina pinag-uusapan po natin yung random manual audit na isa sa tinitignan na safeguards na kapag natapos na ang pagboboto, mayroong mga pipiliing mga random na areas kung saan maaaring bilangin ng mga siguro mga supporters or accredited parties, organizations para masiguro na yung bilang ng makina tama at compatible dun sa actual na balota na makikita. Ano po ba, attorney, ang nakikita nyo dito sa nangyaring random manual audit? Sa tingin ko, Carlo, mukhang naging ineffective yung safeguard ng random manual audit. Sa batas natin, isa sa mga ni-require talaga
na magkaroon ng random manual audit para i-check yung accuracy ng counting of votes. No? Ito nakikita ng batas na pinaka-safeguard para malaman natin kung may mga maniobra, may mga manipulation doon sa vote counting ng PCOS machine. Ang naging problema dito, hindi nasunod yung proseso ng manual random audit. No? Kasi dapat nga, nung gabi, after lumabas yung results sa PCOS machine, right on the same night, dapat magkaroon din ng manu-manong bilangan sa mga presinto na identify na i-subject sa random manual audit. Ang nangyari dito nga, sinabi na kanina, hindi nasunod yung proseso. Iba dito, ginawa yung random manual audit ilang araw na. Ang iba, dinala pa doon sa mga ibang lugar. No? Sa ano yung implikasyon nun? Kung malaki yung gap nung pagsagawa ng random manual audit, kung may mga operators man, may mga inside job na mga operators, mga mandaraya, madali nilang i-manipulate. Ano yung i-manipulate nila doon? Yung resulta mismo sa random manual audit. What about the ballot? Kasi wala na mga check, wala nang watchers doon eh. Wala nang watchers. Dapat kasi, yung mga parties, meron ding watchers doon sa manu-manong bilangan. Kung after 5 days, 3 days, 2 days na ginawa, hindi nga alam ng mga partido o mga politiko, mga kandidato kung saan sinagawa yung random manual audit So, madali talaga magkaroon ng manipulation doon sa random manual audit. Kaya lumalabas, humina yung parang credibility na maging effective safeguard yung random manual audit. Pero dito sa random manual audit, may isa pa kayo nakikita, Mr. Versola naman, yung CF cards. Kung halimbawa, hindi na nga masyadong yung credibility dahil nga sa mga problema doon sa random manual audit, pwede pang habulin yan. Kasi merong isa pang paraan na malaman kung ano yung laman ng mga balota. No? Dahil yung balota, pagpasok nun sa PCOS machine, kinunan siya ng litrato. At yun ang ipinakita nung May 31, nung bisita sa Kabuyao. Meron doon sa mismong CF card, meron siyang litrato ng harap at likod ng balota. At bukod dito, meron pang nakadugtong doon kung paano binasa ng PCOS machine yung bawat marka. At so, inilagay doon yung pangalan ng kandidato na tumutugma doon sa markang binasa niya. So, nasa CF card yan. CF card yan. Oo, itong mga picture images na pwede, sa totoo lang, pwede itong ilagay sa internet, sa web, at basahin ng kahit sino kung gagawin ito ng COMELEC. So, kung papayag ang COMELEC, halimbawa itong random manual audit na mga presinto, 1,145, kung kukunin ng COMELEC yung mga ballot images ng bawat presinto, mga litrato ng balota, harap at likod, gayon din kung paano binasa ng makina yung bawat marka, no? In terms of mga kandidato. Kung papayag ang COMELEC na itong mga litratong ito, images na ito, ay ilagay sa web, bawat presinto dun na inaudit, kahit sino sa atin, pwedeng i-audit yung mga presinto na na-identify dun sa random manual. Teka muna, di ba kini-question din yung sa credibilidad ng CF cards? Hindi kaya na-manipula naman yung CF cards? Mas mahirap i-manipulate. Nabanggit ko kanina, yung mga mandaraya dito sa Pilipinas, kabisado lang yung manual system. Tulad nung halimbawa, ballot substitution, ballot box substitution. Kahit siguro tulog yan, kaya nilang gawin yan. Pero yung papalitan mo yung CF card, bagong teknolohiya yan na ibig sabihin, mag-iipon ka uli ng mga balota, mamarkahan mo ng katulad nung sa litrato, pagkatapos i-scan mo uli sa PCOS machine na katugma ng balotang yon at isisingit mo, ipapalitan mo yung CF card, mas mahirap yon kaysa dun sa kabisado na nilang ballot box substitution. Kaya sa tansya ko, kung sasabihin ng COMELEC, okay, itong darating na linggo, ipunin natin lahat ng 1,145 CF cards na yan at i-release natin sa publiko yung ballot images ng bawat CF card. Lahat kayong mga partido, election watchers, watchdogs, ordinary citizens, basahin nyo sa web, yung mga balota, bilangin din nyo. Ito yung machine results, ito yung resulta ng random manual audit, tingnan nyo yung sarili nyong bilang, tingnan nyo kung alin ang tama. Pwede natin gawin yan ngayon, kung papayag ang COMELEC na gawin natin yan. At this point, sa mga naririnig ko po sa mga sinasabi ninyo, first, ang sinasabi natin, wala pang conclusion kung nagkaroon talaga ng dayaan, pero mukhang merong mga hindi tama na naganap sa random manual audit na safeguard sana para matiyak na malinis ang naging botohan. At ang sinasabi nyo naman po, meron pa ring paraan para malaman kung meron ngang nangyaring mga hindi tama sa pamamagitan naman ng CF card, na dahil sa technology, mas mahirap dun sa mga
nakapandaya na noon na gamitin itong technology nito, and by using the CF cards, maaaring makita yung scanned images to prove if there was fraud o wala. What about yung CF cards na dala-dala noon ni Representative Annie Rosasano? Ano po yung pakalagay nyo dito? Hindi kasi niya pina-examine yun nung sa Kabuyaw eh. Kasi dun sa Kabuyaw, kailangan pumirma ka ng non-disclosure agreement na masyadong maraming mga requisitos, mga requirements na sa tingin ko parang unnecessary, ano? Pero dahil gusto kong makita yung demonstration, pumirma na rin ako. Pero si Susano, Representatives, parang ayaw niyang pumirma, so hindi siya pumasok. So hindi na-examine yung dala-dala niyang CF card. Pero batay dun sa nasilip ko nung ipakita ito nung hearing sa batasan, walang dahilan na sabihing fake yung card na yon. Maaring nakopya siya mula sa isang original card, at dahil naisaksak sa kung saan sa ang laptop, baka napasukan ng virus and so forth. Pero yung mga files doon, mukhang authentic. Hindi ko rin naman masabi talaga. Dahil, alam niyo, itong isang problema nga pala, no, na napansin ko sa visit sa Kabuyaw, we cannot do anything. Wala tayong pwedeng gawin para examinin yung mga CF card na yon kung hindi gagawin ng mga technicians ng Smartmatic. Kasi sila lamang ang nakakaalam nung mga passwords, nung mga private keys, digital signatures. Meron silang makina dun sa Kabuyaw, kahit anong CF card, kayang basahin. Pero hindi mo pwedeng gawin yun sa mga PCOS machine. Kasi ang PCOS machine, namimili yan ng CF card. May CF card para sa isang PCOS machine. Hindi mo pwedeng palit-palitin. Pero sa Kabuyaw, kaya lang basahin lahat yan. So, yun ang isang napansin ko. Kaya siguro yung mga politiko ngayon, na pakiramdam nila, nadaya sila, hirap na hirap silang i-detect, no? Alamin o patunayan kung paano sila nadaya dahil hindi nila makita yung laman ng CF card kung hindi sasabihin ng Smartmatic, o sige, basahin natin dito sa aming makina, no? So wala tayong paraan ourselves. Biglang naging black box, opaque, parang nanonood ka na lang, hindi ka makasali dun sa proseso dahil hindi mo makita yung mga files, hindi mo mabuksan dahil puro encrypted, no? Sikreto. Yung mga passwords kontrolado ng Smartmatic. Yun ang nakita kong problema, kaya napakahirap mag-detect at mag-prove ng fraud ngayon. Kayo po, attorney, ano po yung nakikita ninyo dito sa CF cards na hawak po ni Congresswoman Susano? Meron po ba itong bigat sa ngayon? Kasi hindi naman ako IT expert, no? Katulad ni Mr. Bersola. Pero ang tingin ko dito, kasing automated elections, ito napakahirap mag-establish nung fraud, nung dayaan. Mahalaga dito yung mga operators talaga i-identify kung meron man. So, sa tingin ko, kailangan nating manawagan tayo kay Mr. Coalaber kung talagang totoo ba yung sinasabi niya. Kasi sa ngayon, ang hirap mo i-pinpoint paano yung dayaan sa makina eh. Machine yan eh. Dati-rati, mas madali pang i-prove yung mga dayaang sa mano-mano, di ba? Mas madali eh. Nandun yung trucks, makikita mo agad yung trucks eh. Pero itong mga automated elections, napakahirap i-establish yung mga manipulation mga dayaan. Kasi lalo na, napaka-highly technical yung dyan, yung trabaho dyan. Marami mga abogado, hindi rin ganun ka-expert sa IT. So, ang hirap i-establish yung naging dayaan. Ang pinakamaganda rito, i-identify natin kung saan yung area at talagang tingin natin nagkaroon ng aberya at nagkaroon ng serious issues about irregularities. And then we focus on that. At tingnan natin yung makina dyan, yung mga scanned votes, buksan natin, gawin natin laboratory. And then, from there, baka we can move on to other areas. Para makita talaga natin yung... kasi ito, sa dami-dami namang issue, at hindi tayo nakafocus sa ibang mga sa talagang dapat i-focus natin, baka walang mangyayari. Tingin ko dapat we identify the areas na talagang seryoso yung issue ng aberya, seryoso yung issue ng naging irregularidad, and then focus on that. At siguro yung iba yan, manawagan na sa ibang mga lumalabas sa TV, no, na meron silang alam sa dayaan na lumantad na. At para ma-identify natin kung ano talaga, saan talaga nagkaroon ng pagkakamali. Sa tingin ko dito, kung meron mga pagkakamali, dayaan man, kasama talaga dito yung mga insiders. May participation yung insiders. Kasi ang hirap mong dayain itong makina from the outside. At kung insiders, mahirap din naman patunayan yun kasi
Siyempre, insiders, sila yung mga technical know-how eh. So, kailangan... Yung mga participants, doon sa conspiracy. Pag mayroon isang dyan, nagsalita, dapat proteksyonan kaagad ng gobyerno yan para lumabas yung katotohanan. Ano naman po palagay ninyo o yung mga saloobin ninyo pagka nakikita nyo yung mga isinasagawang pagdinig ngayon sa Kongreso, kaugnay po dito, how do you feel about its pace at saka yung mga pinag-uusapan nila? Is it taking too slow o tama lang po ba yung kanilang movement? Kasi sa pag-establish talaga ng fraud, hindi talaga trabaho ng ng Kongreso. Kasi canvassing lang basically ang trabaho ng Kongreso eh. Trabaho ito later on sa election protest. Na napakatagal. Napakatagal. At pero doon talaga plenary yan, yung sa election protest. Kasi lahat pwedeng gawin doon sa election protest. No? Maaari doon na buksan lahat kung anong gustong gagawin. No? So, tingin ko dito, kasi yung canvassing, merong definite tsaka limited time frame. Diba? Kasi June 30 yung deadline eh. Diba? Mag-expire yung term ng outgoing president. So, limited talaga ang opportunity for a thoroughgoing investigation. Siguro, ang kailangan lang gawin dito, kung tapusin mo na yung canvassing without prejudice na imbestigahan pa yung mga allegations ng fraud na yon. Maybe the Supreme Court being ito yung tribunal talaga, no? Yung Presidential Electoral Tribunal could actively get involved sa process na to. At yung COMELEC naman sa mga local issues, mga local contest, kailangan talaga maging open sila sa mga issue ng dayaan para ma-establish natin once and for all kung gaano ka-credible ito nangyaring elections. Kasi kung ngayon hindi natin ma-establish yung credibility ng PCOS machine at saka automated elections, then next time around, mas malawakan pa magiging dayaan. At lalo ma-put into question yung credibility ng entire process. Dahil ngayon is an opportunity for cheaters to learn. And of course, opportunity din for us, for everyone, to have more safeguards sa darating, yung susunod na election. Nabanggit niyo po kanina, dahil nga very high on technology itong nangyaring election, pareho po kayo, posibleng inside job. And nakikita niyo po, correct me if I'm wrong, ang sinasabi niyo po kanina, one of the ways to do this is humanap na kung saan yung mukhang nagkaroon talaga ng dayaan, yung may mga nagre-reklamo, at busisiin to the littlest detail, CF cards, tignan yung mga na-scan, and then kung merong mang lumabas talaga na, oops, hindi compatible yung lumabas na numero dun sa nasa loob ng CF card, tsaka tayo ngayon maghahanap ng names na posibleng involved dito. Ganun po ba yung sinasabi niyo? Tingin ko, ganun dapat ang maging paraan natin dito. We identify the areas na kung saan talaga medyo maliwanag yung very clear or very obvious yung naging disparity, no? At may mga issue talaga na seryoso about irregularities. At pwede establish talaga through technology, ma-establish talaga yung nagkaroon ng dayaan, then probably we can put into account or we can enforce accountability sa COMELEC. Accountability sa mga those who participated in the electoral process. And by the time, baka we can flesh out kung sino yung mga participants sa dayaan na ito. Ay dagdag ko rin siguro, no? Yung pandaraya kasi, it's not a technical issue. Ang pandaraya, it's a legal issue, it's a moral issue. You cannot use technology to walang ethics or morality ang technology. Kaya matagal namin sinasabi sa halalang marangal, kung gusto nating ipigilin ng pandaraya, parusahan mo yung mga mandaraya. Alam mo, kahit nung manual election, alam naman natin kung sino yung mga mandaraya, di ba? Nung 2004, 2005, narinig natin yung boses ng mandaraya. Pero they got away with it and they stayed on sa kanilang posisyon. Since we don't punish the cheats, hindi natin pinaparusahan yung mga mandaraya. They will keep trying. Maaring dito sa 2010, maaring iba nag-succeed. Yung ibang hindi, they have learned, matututo sila. 2013, they know better. Maaring kabisado nila yung sistema. Ang solusyon talaga sa pandaraya, it's not technology. Because ang technology, walang alam yan sa moralidad o sa legalidad.
Ang solusyon dyan, parusahan yung mga mandaraya. At yun namang mga mamamayan, bantayan nila ng gusto. Pag nakita nila yung mga mandaraya, kasi alam din naman natin, alam natin kung sino yung bumili ng boto natin, alam natin kung sino yung mga pumasok sa eskwela at tinakot yung mga BIs. Hindi naman kaila sa atin talaga kung sino yung mga mandaraya. Ano ang pwedeng mong gawin para tumulong na tuldukan na ang dayaan? Sa pagbabalik ng Diyos at Bayan, tutok lang po kayo. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka. Kaisa ka, may pakialam ka. Bangon kabataan, may pag-asa pa. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa paksang Dayaan sa Halalan. Wala nga bang katapusan? Kamakailan, napakarami ng mga nagsalita, mga politiko, mga nakaupo. Halimbawa na si Secretary Norberto Gonzales na nagsasabi na nagkaroon daw ng dayaan. Ano po yung reaksyon ninyo o saloobin ninyo sa mga tao na nasa pwesto, mga kinikilalang leader, mga influential people na nagsasabi ng ganitong mga claims? Nakakalungkot kung sinabi talaga yan ni Secretary Norberto Gonzales. Kasi he is in the position to address the issue. Kasi Secretary of National Defense siya. Hindi pwedeng siya magsalita ng ganyan. Kasi he has full control of the state machinery to identify, to flesh out those who are involved sa dayaan. Kung sinasabi niya nagkaroon dayaan, dapat talagang habulin niya yung mga mandaraya. At kung hindi niya kayang habulin yung mandaraya na siya yung defense secretary, paano pa ang ordinary mamayan? So I think he has a direct responsibility to the people to prove and establish at habulin, parusahan yung mga mandaraya na sinasabi niya. Kayo po? Ang maalala ko, sinabi niya yan bago mag-eleksyon. At parang sinasabi pa nga niya na binawarningan niya yung mga nagbibigay ng suhol, etc. Pero kung kilala niya kung sino yun, di sana ipahuli na niya, di ba? Kasi yun talaga ang hinahanap natin, yung mga mandaraya, maparusahan, makulong, at nang mabawasan yung mga mandaraya at magsilbi silang halimbawa sa iba pa. Right. Ito pong mga kinokontest, ang dami na po. Pero sa tingin nyo, ano po yung pwedeng mga mangyari ngayon para sa susunod na eleksyon, hindi na maulit itong mga issue na pinag-uusapan, mga problema na tinututukan itong nakalipas na eleksyon, para pagdating ng susunod na eleksyon, medyo maliit na lang yung chances of cheating to happen. Ito yung mga safeguards na sinasabi dati na hindi nasunod sa ating automated elections, yung mga verification ng voters, di ba? Nawala yun sa makina. Yung proper digital signatures, nawala rin yung sa makina, sa proseso. Yung mga proper training ng mga those who participated in the electoral process, medyo nawala sa proseso rin yun. Napakabilis kasi nung pag-implement ng ating automated election law. Kaya maraming aberya nangyayari. Yung mga safeguards nga, hindi alam kung ano yung papasok sa transmission Kulang yung mga makina natin for transmission. So marami talaga aberya nangyayari.
So we hope in the coming elections, lahat ito ma-resolve na. Kami sa Lente ngayon, may ginagawa kaming audit. Ino-audit namin yung ano yung undertaking ng Smartmatic sa COMELEC based sa contract. At titignan namin dito kung ano yung mga na-violate ng Smartmatic. Para next time around, alam na namin kung how we can address itong issue ng automated elections. Pag na-gather nyo na po, tatapos itong endeavor ninyo, what specific legal action are you going to take? It depends on the evidence. It depends on the evidence. Kung tingin namin talagang merong serious violations at massive violations, then we will take action. Right. Sa inyo naman po, ano po yung sa akin naman, actually, medyo it's a bit funny na si Attorney Libaris concentrated on the more technical aspects and I would be raising the legal aspect naman, no? Kasi ang punto ko siguro pinakamahalaga maparusahan talaga yung mga mandaraya dahil madali naman silang ma-identify sa totoo lang. At kung hindi ako nagkakamali, ang parusa sa election offense, one of the punishments is perpetual disqualification from public office. So kung ginagawa natin yung ganyang parusa, mabilis na mauubos yung mga mandaraya sa hanay ng mga politiko. And when saka meron din electoral sabotage. Yung pinaka-crime talaga, electoral sabotage. Saka yung penalty niyan, mataas. Life imprisonment yan. When you talk about this kind of culture na mismo, hindi lang sa technical, ano ba yung mga pwede natin gawin? Kasi kung sasabihin lang natin yung mga violations pagdating sa eleksyon, campaign pa lang, di ba? Nagkaroon na ng mga violation eh. So, what do you suggest should happen in terms of having a different kind of culture in the coming election? We will need, kung ako lang kailangan natin ng isang COMELEC commissioner and of course backed up by the political system who has the political will to punish yung mga nakikita niyang violators of election laws. Kahit maliit lang, no? O malaking violation? Siguro, basta kung ano yung sinabi ng batas na pag nilabag mo ito, mapaparusahan ka, lalo na ikaw politiko, magiging isa kang otoridad, ikaw dapat ang sumusunod sa batas. Kung ikaw pa ang lumalabag ng batas, mas deserve mo yung maparusahan talaga. So kung may political will ang ating election authorities na maparusahan yung mga lumalabag sa election laws, magsisilbing halimbawa yung mga yan sa susunod pang eleksyon, ay talagang makikita natin siguro mababawasan ng husto yung mga lumalabag ng ating mga batas sa eleksyon. Sa binabanggit niyo po kasi, medyo mas wide yung perspective in terms of cheating, dayaan, kasi kultura na yung pinag-uusapan natin eh. Yung mga alam na nagkamali, be it small or big offense, harapin yung dapat harapin. Kasi sa totoo lang, kung ang mga tao walang mandadaya sa atin, kasi sa ibang bansa, manual naman sila pero dahil wala namang serious attempts to cheat, they can afford to do it manually, no? Ano ba naman na magbilang ng 200 balota? Ano ba naman yan? Ginagawa yan sa mga eskwela, ginagawa yan sa mga organisasyon. 200 balota, napakadaling bilangin yan sa totoo lang. We don't need any machine, we don't need all these very complex technologies para magbilang ng 200 balota yung sa isang presinto. Kinakailangan yan dahil nga the culture of cheating hindi makontrol at ako sa ugat niyan sa tingin ko dahil hindi napaparusahan yung mga mandaraya. Pag pinag-usapan naman natin yung ugat, yung sinasabi yung culture of cheating, syempre yung mga maliliit na bagay nagsisimula habang bata pa ang tao. Sa mga kabataan. Kayo po, ano po yung mensahe nyo sa kabataan? Kasi the culture of cheating doesn't begin when you're in position. It begins when you're in school, growing up, seeing how your parents deal with, halimbawa sa traffic violation, imbis na harapin yung MMDA, tatakasan. O di naman kaya yung bawal mag-cross sa pedestrian lane kasi nakastop, tatakbo ka pa rin, makikipagpatintero ka sa mga sasakyan. Pandaraya, pangungopio sa eskwela, hindi po ba ito nakako-contribute sa culture of cheating? What are your thoughts about this naman? And message po for the youth. Siguro ang dapat should address na yung reform agenda. No? And part of the reform agenda, yung component ng moral value formation, no? Mahalaga yan para ibalik yung yung integrity, yung honesty, yung values ng honesty, values ng integrity sa bawat Pilipino. Kasi kung maibalik natin yung ating pananaw sa integridad at saka sa honesty, din lahat ng mga automation elections wala yan We don't need all the safeguards Kung tayo mismo individually naniniwala sa values ng integrity, values ng honesty, hindi natin kailangan gumastos ng bilyon-bilyon para mag-safeguard yung ating eleksyon. So para sa mga kabataan, sa mga parents, kailangan sa mga eskwelahan natin, ibalik natin yung formation ng
tamang mga values like integrity at saka sa honesty. That is the ultimate safeguard para sa isang malinis at fair and honest electoral process. And I really like that po, the word integrity. Dahil sa akin, ang paniniwala ko sa integridad, it is who you are when no one is looking. It is who you are when no one knows what you did, what you're thinking, what you're actually doing. So, sino ka ba talaga kung hindi ka humaharap sa ibang mga tao? Kung hindi nila alam ang ginagawa mo, tama pa rin ba ang ginagawa mo? That's very, thank you very much. How about you po? Alam mo, habang sinisikap natin baguhin ang ating sarili, kailangan mabago rin yung sistemang kinakapalooban natin. Parang magkasabay na ano yun na effort, no? Kasi maalala ko yung sinasabi sa amin yung kasama namin sa Halalang Marangal, si General Frank Godania, no? Na sa mga kadete raw ng PMA, sabi niya, talagang yung honor system nila mahigpit na pinatutupad. Pero bakit kapag hindi sa kadete, sila ay opisyal na, ay wala nang ganong klase ng honor system, no? So, yung pagpasok ng mga kadete naging opisyal sa sistema, kinokorrupt sila ng sistema. They are very honest as cadets, pero pagpasok nila sa sistema, nakokorrupt sila. And so sabi niya, dapat the same honor system na pinapairal nila sa kanilang kadete, yun din ang kilalanin at irespeto ng mga opisyal hanggang sa general, no? So, yung pagbabago ng sistema, ganun din yung pagbabago sa sarili, magkasabayan para mabago yung sinasabi nating pandaraya sa lipunan. Okay, maraming salamat po. At basahin naman natin ngayon ang ilan sa mga pumasok na komento sa mga nanood ng Ustream kani-kanina lamang. Isang mensahe mula kay G. Maiiwasan naman po ang dayaan kung walang taong makikipag-cooperate sa kanila. Maraming salamat, G, sa iyong mensahe. At ngayon, ang mensahe naman ni Eli. Kung may takot sa Diyos ang mga taong nagmamahal o namamahala sa eleksyon, hindi sana magkakaroon ng dayaan dahil takot silang gumawa ng kasalanan. I agree with Mr. Versola, ang pandaraya ay hindi technical problem but moral problem. Yun nga rin po yung nasabi niyo po kanina, kasi kung nasa tao naman talaga kung makikipagtulungan ba dun sa nandadaya o hindi, it's integrity like what attorney said naman. At isang message naman po from Caris. Ideal yung mga suggestions ng guests, pero paano mai-implement? Gaano katalim ang ngipin ng batas? Gaano nga ba katalim? Kasi marami na pong offenses, maraming hindi. Dapat may masampulan. At patuloy po nating tatalakayan ng isyong ito. Magbabalik pa rin ang Diyos at Bayan. Diyan lang muna kayo. Nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikibata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikibata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Bangon Kabataan, may pag-asa pa.
nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikipata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikipata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Nagbabalik po ang Diyos at Bayan. Kasama pa rin natin sina Attorney Rowan Libarios na Governor ng Integrated Bar of the Philippines at Lead Convener ng Lente. Kasama rin natin si Mr. Roberto Versola, isang IT expert at Secretary General ng Halalang Marangal. Now for the parting message, ano po ba ang maaari niyong ibahagi sa mga viewers po natin at lalong-lalo na po sa mga kabataan dahil sa kanilang mga murang edad na huhubog yung pagkatao ng pagiging marangal, tapat, at puno ng integridad, Attorney? Siguro, naipakita nitong huling eleksyon na may mga mandaraya pa rin na lumalabas. Hindi lang sa mga PCOS machine, no? Ginagawang pandaraya. Maraming paraan. Malawakan pa rin nangyaring yung mga old practices, no? Na nangyayari din sa ating bansa ngayon. Ang gusto ko lang ipabot sa ating mga kabataan at mga mamayan, kailangan balikan natin yung mga basic moral values ng integrity. At kasi nga, doon nagsimula ang pandaraya eh. Kung hindi corrupted yung ating moral values, then wala siguro mandaraya sa atin. So, I think na balikan natin yung formation ng moral values. Number one dito, integrity. Kung tayo sinishare natin yung isang prinsipyo ng integridad, hindi natin kailangan ng mga PCOS machine. Hindi natin kailangan ng mga sangkatutak ng mga safeguards kung saan gumagastos tayo ng bilyon ng mga pera na sana naibigay natin sa mga productive endeavors para mapaunlad natin yung bansa natin. So, ang bottom line dito talaga, balikan natin yung ating mga moral values sa integrity.
Maraming salamat po, Attorney. Sir Versola? Meron tayong tinatawag na sanctity of the ballot. Ibig sabihin halos sagrado kung ituring natin yung karapatang bumoto at yung balota. At dapat kung ganon, ay hindi natin yan ibinebenta, hindi natin yan pinababayaan, at binabantayan at pinoproteksyonan natin yan, at bantayan nating mabuti na ito ay mabilang, at tulad nga ng mungkahi namin, mayroon pang paraan, despite all the doubts, yung mga pagdududa nitong mga nakaraang eleksyon, kung mabubuksan ng COMELEC yung mga ballot images at maikukumpara yon sa mga balotang nasa loob ng ballot boxes, ganun din sa bilang ng makina, then malalaman natin kung yung ating boto na itinuturing nating sagrado ay binilang talaga sa eleksyong ito. Maraming salamat po. 2 Corinthians 5:7, walk by faith and not by sight. Contrary to the saying, to see is to believe. Blessed are those who believe, yet have not seen. Ang sinasabi lamang po dito, kailangan ka pa bang makakita ng pagbabago bago ka maniwala na maaring makamit ang pagbabago? Kailangan pa ba na maramdaman, makita, mangyari sa harapan mo ang isang bagay bago ka maniwala? Blessed are those who believe yet have not seen. Sa ating mga sarili, let us believe. Maniwala tayo na babangon ang Pilipinas. Maniwala tayo na mababawasan kung di man talagang matanggal ang dayaan. Maniwala tayo na maraming mga lider na uupo sa pwesto, sa kanilang mga posisyon, na handa talagang maglingkod ng tapat. At maniwala rin tayo na kaya natin magbago. Meron ngang saying na sinasabing, be the change you want to see in the world. Sa mga Pilipino, be the change you want to see in the country. At sana, yung pagbabagong yun, simulan natin sa mga maliliit na bagay na halos pag tinignan natin, walang kwenta naman yan, hindi naman yan makaka-apekto sa bayan Itong maliit na gagawin kong ito, makakalusot ako. Yung mga maliliit na yan, pag pinagsama-sama, nagiging bahagi ng ating kultura. Kung anong ginagawa ko ngayon, maaaring maka-impluwensya sa katabi ko, sa mga kaibigan ko. Ganun din ang pwede mong magawa. Walang maliit na bagay, walang maliit na desisyon. Yung desisyon mo na tumawid sa tamang tawiran, yung desisyon mo na yung hawak mong basura, ilagay mo muna sa bulsa kung wala ka pang nakikitang basurahan. Mga maliliit na bagay yan para makagawa tayo ng buong karakter na maipagmamalaki natin na ako ay Pilipino, ako ay nagmamahal sa aking bayan. Itong mga maliliit, halimbawa, sa eskwelahan, nangungopya ka ba? Tumitingin ka ba sa katabi mo? Kung sa eskwelahan pa lang, nasisimulan mo na yan, sa tingin mo ba, pag pumasok ka na sa buhay may trabaho, hindi mo na gagawin yan? Maaring lumala pa. Kaya habang mga maliliit pa lang, itigil na natin. Itong mga maliliit na bagay, tanggalin na natin. Diba ang saya kung lahat ng tao gumagawa ng kani-kanyang maliliit na bahagi para ibangon ang Pilipinas? Huwag na natin tignan kung si Juan ba nagbago na, bago ako magbago. Kung si Pedro nakatulong na ba sa akin, bago ka tumulong. Ang simula ay nagsisimula sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Diyos at Bayan. Hanggang sa muli, ako po si Carlo Lorenzo na nagsasabing, bangon kabataan, may pag-asa pa.